Maulan at basang kalsada ang susuungin ng mga kapatid nating commuter ngayong Payday Friday. Bukod naman sa payong, ihanda rin ang inyong pasensya sa inaasahang traffic. Live mula sa Mandaluyong City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta na ang panahon ngayon at traffic dyan? Nako, Julius, dahil Payday Friday ngayon at nag-uulan pa, napakasikip ng daloy ng trapiko sa maraming kalye dito sa Metro Manila. Silipin natin ang lagay ng EDSA sa mga oras na ito. Mula dyan sa northbound lane muna tayo ng EDSA, mula dyan sa bandang Pasay, ay traffic na malapit sa kanto ng Rojas Boulevard hanggang sa Taft Avenue. Ilang metro rin bago umakyat ng Magallanes ay matraffic na. At pagbaba naman ng flyover ay doon sa approach ng Ayala Tunnel hanggang Buendia ay napakabagal na rin ng andar ng mga sakyan. Mula sa Guadalupe all the way hanggang sa bandang Camias Road ay napakabagal na rin ang daloy ng trapiko at may bagbabagal din sa bandang Trinoma at bibigat naman ito pagdating sa North EDSA. Traffic din sa may FPJ station ng LRT Line 1 at mararanasan muli ang pagbibigat ilang metro bago ang Balintawak Cloverleaf. Sa southbound naman, mula dyan sa may monumento, mabagal dyan sa bandang monumento at ang sunod ay dyan sa bandang Cloverleaf. Traffic din sa bandang Muñoz at sunod na niyan ay sa bandang Quezon Avenue. At pagkatapos ay makalampas ng Timog Avenue hanggang Aurora Boulevard, napakabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan dyan. Traffic na rin sa bandang Connecticut hanggang sa bago umakyat na yan ng Magallanes Interchange. Napakahaba na ng traffic. Mabagal na rin sa bandang tramo hanggang sa Taft at doon sa may kanto ng Rojas Boulevard. So dahil nga sa pabugso-bugsong pag-ulan ay bumagal ang takbo ng mga sasakyan dito sa Metro Manila, kaya naman ang MMDA sinuspinde ang number coding scheme ngayong araw. Ganon din sa Makati City. Ayon sa MMDA, may mga naiulat ding mga binahang lugar katulad ng MacArthur Highway sa Valenzuela, Pedro Hill Taft Avenue, Governor Pascual Avenue, Santulan, MH Del Pilar Street at Maysilo, MH Del Pilar Street sa Malabon at sa Rizal Avenue, corner 11th Avenue sa Caloocan. Kanina nga mag-aalas 9 ng umaga, halos zero visibility sa EDSA Ortigas dahil sa lakas ng buhos ng ulan na dala ng habagat. Dahil Payday Friday din ngayon, kahit may mga class suspensions, posibleng marami pa rin lumabas kahit masama ang panahon. Sa susunod na linggo naman ay may namumurong pagtataas sa presyo ng langis. Ayon kay Leo Bellas, presidente ng Jetty Petroleum, base sa 4 na araw na trading, posibleng tumaas ng 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos ang kada litro ng diesel. Posible ring tumaas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso ang kada litro ng gasolina. Tumaas ang presyo ng langis sa world market dahil wala pang katiyakan na magkakaroon ang peace deal sa pagitan ng US at Iran. May pagnipis din ng supply dahil limitado pa rin ang paggalaw ng supply mula sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, mahirap pa rin malaman kung paano nga ba ang takbo ng presyohan sa world market. Kaya para sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi pa raw pwede mag-relax pagdating sa usapang inflation. Narito ang bahagi ng kanilang mga pahayag. If somebody bombs a facility, akyat siya kaagad, no? Or like when they say, oh, we're going to peace talks, bagsak kaagad yung presyo. It's really reacting. I can't predict. With the growth numbers and with the inflation numbers, I think we need a more convincing downward trend for inflation before we can relax. Of course, the weaker growth that we're seeing means we can be less aggressive in trying to tame inflation. But in the face of an unpredictable opponent, oil prices, for example, we need to keep our eye on the ball. Julius, Cheryl, ang nakikita nyo dito sa aking likuran ngayon ay ang northbound lane ng EDSA dito sa bandang Reliance. At kung makikita ninyo, medyo gumagalaw itong mga sasakyan na sa pinakakanang bahagi nitong kalyeng ito dahil ito yung mga papunta doon siguro sa Shaw Boulevard, pero yung papunta doon sa Shaw Tunnel halos hindi gumagalaw. Ganyan din ang sitwasyon sa southbound lane ng EDSA sa bahaging ito ng EDSA. At yun nga, katulad na nabanggit ko kanina, ang dulo ng traffic na yun ay nandun pa sa may Timog Avenue at ang kabilang dulo niyan ay bago umakyat
na Magallanes Flyover. So sa mga nagmamaneho po ngayon, ingat po tayo sa pagmamaneho. Medyo madulas ang kalsada at baha pa rin sa ilang mga kalye dito sa Metro Manila. Julio, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.